pagbasa ng kanyang mga banal na salita, humingi muna tayo ng paggabay. O Diyos, dakilan naming Amang Banal, muli lumalapit kami sa iyong banal na harapan, O Lord God. Nagpapakumbaba at nagpapasalamat sapagkat muli mo kaming idinako sa iyong munting gawain sa oras na ito. Kami po ay dumating dito nang walang alam. Kami po ay dumating dito nang walang dala-dala, Panginoong Diyos, kundi ang iyong mga banal na salita. Ang mga banal mong salita, O Ama, hindi rin po namin naintindihan. Pero nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat iyong pinagkaloob ang iyong banal na Espiritu upang siyang magtuturo at magpapaunawa sa amin. At sa patuloy na sa oras na ito, O Lord God, patuloy naming hinihiling sa iyo sapagkat nalalaman namin, O Ama, na meron kang mga takdang panahon na pagpapaunawa sa iyong mga banal na salita. At kung ano man ang mga ibig mong ipagkaloob sa amin sa oras na ito, Panginoong Diyos, gawin mong alulod ang dilang ito, ang munting lampak ng laman na ito, O Lord God, at ang aming mga puso nawa ay maging bukas sa pag-unawa. Alisin mo ang anumang bagay na humahadlang. Alisin mo ang anumang karumihan sa aming mga puso at isipan, O Diyos. Napakarumi po namin, O Ama, pero ikaw, O Diyos, ang tanging makakapaglinis sa amin. Sapagkat sinabi mo, nilinis mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. O Diyos, salamat po sapagkat kami po ay tanging humahawak lamang sa iyo, O Ama. Sa iyo lamang namin ipinapaubaya ang lahat. Muli naming bubuklatin ang mga banal mong salita. Muli naming babasahin, O Ama, ang mga buhay sa ilalim ng mga letrang ito ay ipagkaloob mo sa amin, O Diyos. At patuloy na ikaw ang manguna, O Diyos. Huwag makita ang taong nasa harap likod ng pulpitong ito, kundi ikaw ang makitang na itataas, O Lord God. Itago mo po ako sa iyong likuran hanggang sa pagtatapos ng gawain, O Diyos. Ay alisin mo ang anumang mag-cause ng disturbance, O Lord God. Protect this area, place, O Lord God. I-protect mo ang aming mga isipan, ng aming mga puso na huwag ma-divert sa anumang bagay, O Diyos. Pinapaubaya po namin sa iyo ang lahat ng ito, Ama. Ito po aming samot dalangin sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Buksan natin sa Joshua chapter 10, mga kapatid. Joshua 10, verse 12. Ang sabi, Then spake Joshua to the Lord in the day, when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and said in the sight of Israel, Sun, stand still, thou still upon Gideon, and thou moon in the valley of Ajalon. And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is it not written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day. Praise God, ang Diyos ang magpala sa kanyang mga banal na salita. Makakaupo na kayo, mga kapatid. Praise God. Ang message ay hango sa message ng ating propeta na a paradox. Ang paradox, ito pala ay isang bagay na kakatwa o kaya isang bagay na parang hindi totoo pero totoo. Kaya kung anyong napansin yung text na ating binasa, ito ay isang labanan. Nakikipaglaban ang bansang Israel. Datapot alam ni Joshua na kung magdidilim, pag-aabutin sila ng gabi, matatalo sila. So ang tanging paraan para sila ay manalo ay manatili yung liwanag. Manatili yung araw. Kaya't nagsalita si Joshua, Sun, stand still. Pinatigil niya yung araw. Ito ay isang bagay na hindi ka panipaniwala na kung inyong iisipin, parang hindi mangyayari. Pero si Joshua, hindi ginawa ni Joshua yung bagay na yon dahil lang doon sa kanyang sariling kakayanan. Merong kumilos kay Joshua kung bakit niya ginawa ang bagay na ito at merong dahilan kung bakit naganap ang mangyayaring ito. Sapagkat sabi,
So the sun stood still in the midst of heaven and hasted not to go down about a whole day. So halos isang araw, 24 hours na hindi gumalaw yung araw. So nanatili siya doon. Ngayon kung titingnan mga kapatid, bakit kailangan magsalita si Joshua ng ganito? Bakit hindi niya hiniling sa Diyos na mamatay na lang yung kanilang mga kalaban? Pwede naman niyang sabihin na, Panginoon, patayin mo na lang yung mga kalaban. Panginoon, pwede mo namang pababain yung buksan yung lupa para mangahulog sila doon sa mga bumiyak na lupa. But Joshua did something very unusual. It's a paradox. Sun stood still. Ito ay isang bagay na nangyari, ginawa ni Joshua, kinausap ni Joshua, kinomand ni Joshua yung nature. At sumunod yung nature. Yung tao, kung minsan, maging yung mga commanding officer, merong mga taong sumusuway. At itong linikha ng Diyos na ito, itong araw, hindi ito nilikha ni Joshua. Hindi si Joshua ang may-ari ng araw. Iisa lang ang lumikha ng araw at iisa lang ang humahawak sa araw. So when Joshua said, sun stood still, the one that holds the sun obeyed the command. Obeyed Joshua. Sinunod niya yung sinabi ni Joshua. Who's that? It's God. What makes God obey Joshua? Ano bang ginawa ni Joshua? Bakit kailangan siyang sundin ng Diyos? Marami sa nung binabasa ko yung mga message, mga kapatid, nung time pala na yun, akala ko ngayon lang nangyayari, nung time na yun na, meron nang mga nagko-comment na, yung pangyayaring ito ay hindi totoo. Hindi raw yung araw ang tumigil. Sabi, ang tumigil daw, yung pag-ikot ng earth. But the Bible is very specific. We cannot say that when Joshua said, sun stood still, it's the earth who stopped. But it's the sun. Sabi ng ating prophet, hindi natin pwedeng pamamaliin. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun yung nangyari. Sapagkat nung sinabi ni Joshua, sun stood still, yung araw ang tumigil. And the moon, tumigil din. So gaano man kahirap intindihin, lalo na sa siyensya, gaano man kahirap unawain ang pangyayaring ito, it's an act of God. Hindi nila pwedeng pamamaliin. Kung ito ay isang bagay na napaka-unusual o paradox, isang pangyayari na hindi ordinaryong bagay, pero kailangan nating paniwalaan. Ang ating katawan mismo, paradox ang pagkakagawa. Something incredible but true. So that's paradox. So ang pagkakagawa ng ating katawan, ito ay composed of body, spirit, and soul. At sa loob ng body, it composed of many organs. It was very paradox kung paanong kumikilos ang organ sa bawat kanilang mga ginagampanan. Sabi nga natin, sa tao, malalaki yung mga organs, makikita natin yung mga internal organs natin. Ma-identify mo, madali. But to the smallest insects, it was paradox how God created those things. Yung isang langaw na lang, imagine mo gaano kaliit yung kanyang mga parte. Pero kumikilos yung mga internal organs nila ayon sa minagaling ng Diyos, ayon sa pagkakagawa ng Diyos. So hindi sila nagkakaroon ng disorder sa kanilang katawan. There is always an order. Even when God created the heavens and the earth, it was paradox. It was very paradox when God created Himself. Naging paradox sa atin yun. Mahirap nating naunawaan, mahirap nating matanggap
Dahil ang dumating sa atin nung una, imposibleng gagawin ng Diyos yung kanyang sarili. Siya yung Diyos tapos gagawin niya yung sarili niya. But it was very paradox. It was very unusual. But it's the way of God. How He made it. Kailangang ipakita ng Diyos ang mga bagay na ito upang makita ang kanyang kadakilaan. Hindi niya hinayaan na ang kanyang pagkilos ay magagaya ng mga pagkilos ng mga magicians. Katulad nung ginawa sa Egypt. Nung si Moses ay gumawa ng mga bagay na kababalaghan, katulad nung binaba niya yung kanyang tungkod, ginagaya siya. Ginagaya siya ng mga magicians ng Egypt. But the original will always prevail. Anong ginawa nung ahas ni Moses? Kinain niya yung mga ahas nila nung ginaya nila ang paggawa niya ng kanyang tungkod. Sa time natin, marami ang mga tao na nag-iisip na ang mga bagay na mangyayari sa mga hinaharap ay hindi mangyayari. Hindi inaakala ng mga tao na ang ating kapanahunan ay magiging katulad nito. May nakakwentuhan ako na isang pulis doon sa ISF nung nagpunta kami. Sabi niya, 20 years ago, madaling kumuha ng passport. O kaya yung, halimbawa, sumali siya. Kung nag-isip lang yung tatay ko noon, sabi niya, na pinapalitan niya yung kanyang nationality, naging Qatari sana siya. Maganda sana, sabi niya. Pero sino nga naman ang mag-aakala na magiging ganito ang isang disyerto noon? Dahil ang Qatar daw noon, puro disyerto, sabi niya. Hindi mo pag-iinteresang mabuhay dito, hindi mo pag-iinteresang manatili dito, sabi niya. Pero ngayon, sabi niya, nagsisisi ako, sabi niya, dahil hindi ginawa ng tatay ko yung mga bagay na yon. Yung paglipas ng 20 years na yon, nakikita niya, parang mabilis. Pero ang pagkakasira ng mundo ngayon, lalong mas napapabilis, mga kapatid. Yes, kahapon, may nag-message sa mga, may group akong kinasamahan dito sa Facebook. May nag-message yung kasama namin doon sa nagbabasketball sa PSD. Sabi niya, 2 araw na magkakaroon, yesterday yata hanggang ngayon, na ito raw yung pinaka magiging maruming araw dito sa Doha dahil sa pagsusunog nila ng fuel. Ewan ko, meron yata silang gagawin sa araw na ito at kahapon. Magsusunog sila ng mga fuel at ayon doon sa research, nagkakandak sila ng research, may Pilipinong nakasama at siya ang nagsabi na itong 2 araw na ito, sabi niya, napakarumi ang hangin dito sa Doha dahil sa pagsusunog nila ng langis na ito. So ganun kahirap, ganun karumi ang ating sanlibutan. Hindi natin alam kung kailan magiging safe. And we are not expecting it to be very safe, mga kapatid. We are just waiting for one event to come. At tayo ang pupunta doon sa safe place. Hindi ito yung gagawin pa ng Diyos. Hindi pa ito yung time para maging safe ang lugar na ito. Merong lugar na pagdadalan sa atin ng Diyos na isang safe place, which is also a paradox kung ito ay ibabahagi natin sa mga ilan. Sapagkat ang mga event na ginagawa ng Diyos, mga kapatid, napaka-imposible. Nung time ni Noah, katulad ng time ni Noah, that was a paradox event. Sabi nila, there is no rain. Kasi that time, the nature is balanced. Hindi kailangan ng ulan, hindi kailangan ng magdidilig doon sa mga halaman. It's by nature na madidiligan sila. Madidiligan sila sa pamagitan lang ng hamog. At hindi namamatay ang mga halaman, hindi nasisira. Nananatili yung kanilang kalagayan na maayos. Ano ang sumira? Yung tao. Yung tao ang nasira. So God has to clean the earth. Kailangan niyang linisin. At ang utos, nung inutos kay Noah, kailangan gumawa ng isang arka. Sa time natin, walang shipyard
na matatagpuan sa taas ng bundok. Sa lahat ng napapanood ko, ang shipyard nasa tabing dagat, mga kapatid. But Noah, when he was building an ark, it was in the mountain. Hindi doon sa tabing dagat, hindi doon sa tabing ilog. Sa bundok niya ginawa. Palulutangin mo yung arka o barko doon sa ibabaw ng bundok. That was paradox. Nung nangangaral siya, 120 years siyang nangangaral na uulan. Yung first month, first week, maring medyo nag-aalangan yung mga tao, baka iniisip nila, baka totoo. Kasi bago pa lang siyang nangangaral. But when it takes months, years, tens of years, nawala yung paniniwala ng tao. Bakit? Wala silang nakikitang proof. For 15 years, 20 years, 30 years, 40 years, 100 years, 110 years, wala silang nakitang ulan. So it was very impossible for them to believe Noah. But Noah stand in the Word of God. Nung sinabi ng Diyos na magpapadala siya ng ulan, naniwala si Noah. Ginawa ni Noah yung inutos ng Diyos. Bagamat pinagtatawanan, maaari si Noah. Mga kapatid, magkamali lang yung isang tao ngayon, meron lang siyang mabanggit, hindi nangyari kaagad, pagtatawanan natin. But Noah, 20 years, nagpupukpuk siya, gumagawa siyang ng napakalaking arka and in the top of the mountain. He was just a farmer, but he built an ark. He worked as a carpenter. So who will believe Noah? No one believes Noah, except his household. Maaring nagduda yung mga anak niya, maaring nagduda yung manugang niya, but Noah have the right to push for his family. Hindi niya pwedeng i-push yung kanyang kapatid. Hindi niya pwedeng i-push yung kanyang kamag-anakan na iba. Hindi niya pwedeng i-push yung kanyang kapitbahay, yung kanyang kaibigan, pero pwede niyang gawing i-push ang kanyang sangbahayan. It's by grace, mga kapatid. God gave grace in that time. Nagpagawa ang Diyos ng isang napakalaking arka. Naglaan ang Diyos ang para sa mga hayop. At naniniwala ko, may nakalaan para sa tao, natatanggap. So when Noah was building that ark, maraming insulto ang kanyang tinanggap. Maraming katawa-tawa ng bagay ang kanyang mga naranasan. But he never moved. Noah continued building that ark. Until that time, binigay ng Diyos ang kanyang pangako to save Noah. Ano yung pagsisave kay Noah? To bring Noah inside the ark. He was protected by God inside the ark. And the water that saved Noah is the same water that judged the people who did not believe Noah. It was paradox. Marami ang hindi naniniwala. Maging sa time natin, imposible. Kung kaya't nagkaroon ng mga expedition para i-discover nasaan yung ark. They have to prove, kailangan nilang makita, they have something proof. There is no physical matter that will hinder the promise. But there is only one that can hinder the promise of God. It's our faith. Yung ating pananampalataya ang maaaring makakapag-delay doon sa pangako ng Diyos sa atin. Katulad nung nabanggit ng exhorter, bakit natagpo ang patay yung puno ng igos? Nung hinanapan ng Diyos yung puno ng igos ng bunga, it was a paradox. Nung sinabi ng Diyos na hindi na siya magkakaroon ng bunga, kinaumagahan, namatay. It was a paradox. In 24 hours, namatay yung puno. Walang kadahi-dahilanan. Kaya nagtaka si na Peter ng mga alagad. Hindi ba't ito yung puno? Yes, that's the same tree who did not believe the word of God. Even nature will face the consequences if they disagree the word of God. Iniisip natin na dahil puno lang, dahil mga hayop lang, wala silang kinalaman. They
They are part. Tignan ninyo mga kapatid, nung nagpapasok ang Diyos ng mga hayop sa arka, merong ibinilang ang Diyos na hayop na marumi at merong ibinilang ang Diyos na hayop na malinis. So even nature, even animals have their right to obey the word of God. That's why in Hebrew, even the nature is groaning. They are groaning. The nature also believed the word of God, that there is something happen that might happen at any moment, mga kapatid. It was a paradox for Abraham to receive a son in 100 years old. But God gave that promise. The only thing that how can we move God is to obey the promise. Hold on that promise. Praise God. There is another one, mga kapatid. Meron pang isang pangyayari. Ito ay mga pangyayaring alam na alam natin. But what moved that person to do that actions? There is one Philistine, a giant Philistine, whose name Goliath. Alam nyo, naghahamon itong si Goliath. Ang sabi niya, yung pinakamagaling na mandirigma ng Israel ay ihaharap sa kanya. At silang dalawa ang maglalaban. Kung sino man ang manalo, yun ang papanginoonin ng isang bansang matatalo. Kung nanalo si Goliath, susunod ang bansang Israel sa Philistine. Pero kung nanalo ang Israel, susunod sila sa bansang Israel. Pero walang may lakas ng loob sa mga Israelites. Pero itong batang ito, he was about 14 years old, sabi ng ating kapatid. Nandun siya, hinahanap niya yung kanyang mga kapatid. Magdadala siya ng pagkain para sa kanyang mga kapatid dahil mandirigma ang kanyang mga kapatid. Narinig niya, inaalipusta ng Goliath na ito ang kanilang Diyos. Inaalipusta niya ang bansang Israel. Yung batang ito nagkaroon ng galit doon sa Goliath na yun. Galit na ipinagtatanggol niya ang bansang Israel, ang Diyos ng bansang Israel. Ang Diyos ng kanilang amang si Abraham, na Isaac at ni Jacob. Sabi niya, hahayaan niyo ba ang hindi tuling ito na alipustahin ang ating Diyos? So yung bata nagkaroon siya ng courage. Maring sabihin nating patpatin si David. Isa siyang pastol. Wala siyang experience pagdating sa labanan. Wala siyang experience pagdating sa mga training ng mga paghawak ng mga sandata. He has only one thing to protect himself. Yung slingshot. Ito ay isang sandata na ang bala ay bato. Parang tirador, pero hindi siya tirador, mga kapatid. Yung ito ay winawasiwas. At ito ay hindi madaling sandata. Nung bata ako, sinusubukan kong gawin ito. Pag nagkamali ka, sa'yo babalik yung bato. Dahil kailangan magtama yung pagbitaw mo at hindi katulad ng tirador na i-steady mo na maitututok. Hindi katulad ng isang maaring baril na may isasandal mo para itutok. Ito ay pinapaikot mo, saka mo bibitawan. So ito ang kanyang alam na gamitin, mga kapatid. Ang sabi ni David, iningatan siya ng Diyos sa mga uso, sa mga leon, sa pagprotekta niya sa kanyang mga alagang tupa. At yung Diyos na nagbigay sa kanya ng karunungan at nag-ingat sa kanya sa mga ganong labanan, siya rin yung Diyos na kasama niya para labanan si Goliath. Nagpresenta siya, mga kapatid. It was a paradox. Sino sa mga hari ngayon, magprepresenta kayo yung isang maliit na bata? Maaring ako, hindi ako basta-basta papayag kung ako ang may hawak sa isang lugar. Magprepresenta yung isang bata para labanan yung naghahamon. Amen. Walang experience yung bata. Wala siyang kadala-dala. Isang tirador. Patpatin. Ibibigay mo yung faith ng buong bansa doon sa maliit na bata. Paano nagkaroon ng ganong decision si Saul? Praise God.
It was God who moved. Maaring ako, maaring mayroong ilang sa atin, hindi basta-basta magbibigay ng ganong desisyon na, o sige, ikaw ang lumaban. Pero ang Diyos ang humawak. It was God who is behind. Ibinigay kay David ang pagharap kay Goliath. So mga kapatid, it was a paradox na yung batang maliit, maaring tinatawanan din ng mga ibang Israel ang kanyang pagharap kay Goliath. Yung batang maliit, sigurado ako, alipusta ang inabot niya sa mga Philistine. Pero yung bata na yun, yung binata na yun, yun ang nagpatumba kay Goliath. By a single stone. By a single stone that knocked out Goliath. At naputol niya yung ulo ni Goliath. Sinong mag-aakala ngayon? Kung ikukwento mo maari, parang hindi ka panipaniwala. It was a paradox, but it is real. It was an act of God. We cannot deny it. We have to believe that God is behind every move. Wala nang ibang pupuntahan ng tao sa time na ito, mga kapatid. Maaring ang tao, meron silang mga ginagawang mga shelters. Meron tayong mga nababalitaan ng mga bunkers, mga temporary shelters na ginagawa. Meron akong nabasa minsan sa newspaper, sabi, sa bunker na yon, they have some all kinds of seeds na pwede silang magtanim doon sa loob. They can survive for how many years doon sa loob ng bunker na yon. At merong mga bunker na nag-stock lang ng mga pagkain that can preserve the food for how many years? They can produce the food for how many years in those kinds of bunkers? Pero gaano sila katiwala na yung kanilang manggagawa ay hindi mayayanig pagdating ng araw. Maaring inisip nila, may mga movies na lumalabas, katulad nung 2012 na movie. It was about a flood. Maaring iniisip nila mga ganon. Maaring simple ang mga pangyayari. Lalo na't pag hindi pinag-aralan ang banal na salita ng Diyos, especially the book of Revelation, you will not know what will happen in the future. You will never have any idea what will happen in the future. Kung ang pagbabasehan mo ay ang mensahe ni Noah, kung ang pagbabasehan mo ay ang mensahe ni Jonah, hindi ganun ang gagawin ng Diyos. Merong inihanda ang Diyos para sa paglilinis sa mga darating na mga panahon. Ang mundo ay narumihan at kailangang linisin para ihanda para sa paghahari ng Panginoon. No one believes if the word is very unusual. When Moses was sent to Egypt, the Pharaoh do not believe Moses. Though he shows signs and wonders, the Pharaoh still cannot move. Napakaraming kababalaghan ang ginawa ni Moses. 10 salot, 9 na salot ang ginawa ni Moses. Sa pang-10, doon palang pumayag yung Pharaoh na pakawalan ang bansang Israel. Ano ang dala-dala ni Moses nung in-invade niya ang Egypt? Isang tungkod. Isang tuyong tungkod ang dala-dala ni Moses. Wala siyang ibang sandata. Ang tungkod at ang salita ng Diyos. Napalaya ang bansang Israel sa bansang Egypt sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At nung sila ay naglalakbay, all things that happens in the desert are all paradox. Who will believe that the Red Sea will open and give way to the Israel to cross a dry land? Who will believe that there's a shadow or there's a pillar of fire that guide them in the night and the pillar of clouds that guide them in the day? Sino pa ang maniniwala, mga kapatid?
na ang mga pugo ay magbabagsakan galing sa langit para ibigay na pagkain sa bansang Israel. It was very unusual. It was a paradox event. But God did it. Katulad ng nabanggit ko dati, yung napanood sa TV. Gumagawa sila ng mga documentary to prove that it was not an act of God. Gumagawa sila ng istorya na ito ay dahil sa natural calamities kaya nangyayari ang mga bagay na yun. At nagkaroon, it was coincidence na yun yung time na naglalakbay ang Israel. But it was not. Hindi sila maniniwala sapagkat sila ay hindi pinili ng Diyos. Walang basta-basta tatanggap sa salita ng Diyos maliban na ito ay pinagkalooban ng Diyos. Katulad nung time ni Micah, si Josaphat at si Ahab, nung sila ay lalaban sa bansang Syria. Ano ang sabi nag-consult muna sila sa mga prophet. 400 prophet ang nagpatotoo na mananalo sila sa kanilang labanan. But there's something with Josaphat, there's something at thirst with Josaphat. Hindi siya kontento doon sa sinabi ng mga propeta na mananalo sila. Nagtanong siya ngayon, wala na bang iba? Sabi ni Ahab, meron nag-iisang propeta. Pero ayaw ko doon dahil puro laging kontra sa akin ang kanyang sinasabi. Doon sa nag-iisang tao na yun, doon siya galit na galit. At hindi niya pinaharap. Dahil pag ipapaharap niya, alam niya, kontra na naman sa kanyang sasabihin ng tao na ito. It was Micah. Ngayon pinatawag siya. Dahil sa sinabi ni Josaphat, kailangan pa niyang makarinig ng isa. At nung nagsalita si Micah, sabi niya, kung ano yung sinabi ng Diyos, yun lang ang aking sasabihin. Kung ikaw ay babalik na hindi mamamatay, sabi niya, hindi nangusap yung Diyos. So galit na galit ngayon si Ahab. Dahil kontra na naman sa kanya. Pero dahil sa nag-iisang nagsalita na ito, naniniwala si Josaphat. 400 kontra isa, kaya nagalit yung 400 na prophet, mga kapatid. Anong ginawa sa kanya? Sinampal siya ng lying spirit. Kung sino yung tama, yun pa yung kinagagalitan. Pero ang sabi niya, kung ano yung sinabi ng Diyos, yun lang ang aking sasabihin. Ilang may kaya pa kaya ang nandirito sa atin? Ilang may kaya ang maninindigan kung ano yung sinabi ng Diyos? Ilang may kaya ang haharap sa ating mga namiminuno para magsabi kung ano yung sinabi ng Diyos? Para ipaglaban yung para sa Diyos. Hindi madali yun, mga kapatid. Dahil naranasan ko rin. Una ang Panginoon, naging experience ko rin na ipaglaban yung mga ganitong araw nung ako ay nandoon sa dating trabaho. Isang oras akong sinakay ng amo ko doon sa kanyang sasakyan. Maliit yung farm. Around, kung iikutin mo, siguro nasa 3 kilometers yung circumference niya. Yung perimeter niya. Isang oras kami doon sa loob ng sasakyan. Iisa lang ang sinasabi sa akin. Hindi nag-iba yung kanilang pananalita at unang Diyos hindi nag-iba yung aking pagsagot. Sabi, bago pa kami sumakay, kinakausap na ako. Sabi niya sa akin, kung po pwede lang, sabi niya, pag Friday at Saturday nandito ka sa farm kasi yun ang dating ko dito, sabi niya. Ang sagot ko lang sa kanya, hindi pwede, sir. I have to go for a prayer. Tapos, only on Friday and Saturday, you can pray during Thursday, you can pray every day, sabi. Sabi ko sa kanya, kayo man ay may oras kayo ng pananalangin. Sabi ko, ganun din sa amin. But Christians prayed on Sunday, sabi niya. Sabi ko, oo, sa amin. Sa Pilipinas, yun ang time ng prayer namin. Kasi yun yung availability namin eh. Dito sa Doha, sabi ko, especially in the Middle East, ang pinaka-available time ng mga kapatid, sabi ko, it's Friday. Hindi kami pwedeng magtipon anytime. So it's Friday. So 2 beses niya akong sinabihan ng ganon. Umikot kami sa loob, niyaya niya yung kapatid niya, tsaka yung Pilipinong kasama ko. 3 sila, mga kapatid. Sige na, sabi ng Pilipino.
Baka nga bigyan ka pa ng ibang day off niyan pag pumayag ka. Sabi ko, hindi pwede kuya. Isang oras, paikot-ikot, nasa loob ng sasakyan, isang ligaw ang ginagawa sa akin. Pero unang Diyos, iisang sagot. Sabi ko, kung may problema, tawagan mo ako. Pag nandito kayo, sabi ko. Pero hindi ako pumayag, mga kapatid. Unang Diyos, napalaya tayo sa mga ganung mga negotiations. Dahil nung nakita rin niya kung paano kung ipaglaban yung hapon ng Thursday at Friday, ginagawa na lang niya, tumatawag na lang pag may problema. At kung hindi kailangang pumunta doon, hindi niya ako pinapapunta, mga kapatid. So nagpapasalamat ako sa Diyos. Ganun nanindigan si Micah. Sabi ko, alam niyo mga kapatid, hindi ko man alam yung ganung paninindigan. Natutunan ko sa ating mga pag-aaral lamang. Dahil naririnig ko, laging patutuo ng isa ng ating nakatatandang kapatid, kung paano siyang nakipag-usap sa kanyang mga namiminuno. Sabi ko, pagdating sa pakikipag-usap, hindi ko alam. Pero kung ano yung mga pananalitang binabanggit niya, ginagaya ko na lang. Dahil wala akong alam sabihin, mga kapatid. And it proved that it will work if it's the will of God. Kung para sa Diyos, mga kapatid, babakapang ka ng Diyos. Pero kung laban sa Diyos, ang Diyos ang makakalaban mo. Stay in that perimeter. Don't go beyond the line. Don't cross the border. So when Micah, stay in the word, doon nagalit yung kanyang nung ibang mga propeta. Anong ginawa? Sinampal siya. Dahil ang gusto nila, kung ano yung sinabi nila, yun din ang sasabihin niya. Pero hindi naniniwala si Micah sa kanila kung ano yung sinabi ng Diyos. Ngayon, dumating yung isang propeta, isang gusgusin, maaari nating sabihin, dahil ang kanyang pinanggalingan ay isang disyerto, isang bundok-bundok. Ang damit niya ay yung balat ng hayop. At ang kanyang ipinangangaral ay isang kakaibang bagay, bagong-bago sa kanilang pandinig. Ito ay si John the Baptist. Nangangaral siya, prepare the way of the Lord. Sumisigaw siya. Pinapangaral niya ang pagdating ng Messiah. Galing siya sa bundok. Sino ang maniniwala sa kanya? Ang ini-expect ng mga tao, ang mangangaral ng mga ganitong bagay, galing sa mga templo. Galing sa mga mararangyang pamilya. Pero ano yung nangangaral galing sa bundok? Anong pagkain niya? Honey. Ano ang mga nakakausap niya doon? Mga hayop. Wala siyang nakausap na mga big congregations. Ang nakausap niya doon yung Diyos. At ang Diyos ay nangusap sa kanya sa pamamagitan ng nature. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan ng nature. It was a paradox, mga kapatid, na ang isang taong galing sa bundok ay mangungusap ng mga ganitong bagay. At ire-rebuke niya ang mga nangangaral sa mga templo. It was a paradox kung ang isang bata o bago sa pananampalataya ay mangangaral sa mga matatagal na sa iglesia. May mga kapatid na naki-experience na pag nangusap sa mga matatanda sa iglesia sa ibang mga gawain, ang binabalik, ilang taong ka na ba sa gawain? Ilang taong ka na sa message? Which is not the right spirit, mga kapatid. The right spirit will stay with the word. Hindi ka maghahanap ng dahilan para mapahiya yung tao. If Brother JD will preach to us, we will not seek how long have you been in the message. What is your experience in the message? How old are you? Hindi yun ang tatanungin natin. Bagamat mas bata siya sa atin, magiging subject tayo. Sapagkat hindi tayo sumusunod dahil lang doon sa kanya. Kundi sumusunod tayo dahil doon sa kanyang daladala. Sapagkat sinabi ng Diyos, ang tumanggap sa inyo, ay ako ang kanilang tinanggap, sabi niya. So once you reject the one that used by God, it's not Him who is rejecting. You are rejecting.
It is God who is with him. Ang tumanggap sa inyo ay ako ang tinanggap, at ang nagtakwil sa inyo ay ako ang kanilang itinakwil, sabi ng Panginoon. So mahirap para sa kanila. Kaya pag nanunumbat siya, you generations of vipers, sabi ni John. Sinong nag-aakalang makakatakas kayo sa galit na darating? It was a paradox, which is more paradox than the other events na mahirap tanggapin, mga kapatid. Bakit ko sinabing mahirap tanggapin? We are using to support this verse, if how is the will of God when He created man in the Garden of Eden. This is the perfect plan of God, how humans should multiply. It was a paradox when Mary gave birth to the Lord Jesus Christ. Kung titignan niyo, mga kapatid, may naitanong ang ating kapatid, si Brother Arvin. Naitanong niya sa akin tungkol doon sa message. At ito ay napakaganda, mga kapatid. Ang tanong, yung mga nest, sabi niya, sabi ng ating propeta, yung mga nest, punong-puno ng itlog. But there is no life. Yung mga itlog ng mga manok, walang buhay. Ang tanong ng ating kapatid, napakaganda, mga kapatid. Paano nagkaroon ng itlog na walang buhay? Sa time natin, mga kapatid, everything is hybrid. Ang pagkain na ipinapakain sa mga hayop, hybrid ang mga ito. Kung pwedeng magkaroon ng itlog ang isang manok sa pamamagitan ng pinapakain sa kanila ng mga laying mass na sinasabi. Patuloy na mangingitlog ang manok. Bagamat walang contact sa male, magkakaroon siya ng itlog. Pero walang buhay doon. Hindi mo mapapapisa yun. Wala kang mapuproduce na buhay gaano man karami, libo-libo man ang itlog na yan. If there is no male contact with that female chicken, hindi magiging buhay. Bakit? Dahil doon sa pagkain. But if there is a male contact, magkakaroon ng buhay. In science, that is there. Praise God. Yun yung kanilang paniniwala. Yun ay naprove ng science na kailangan magkaroon ng male contact. But how will they prove to Mary? Science cannot prove about Mary. It was a virgin birth. It was God who created that cells, that blood cells, and gave it to Mary. There is no any part of Mary. Si Mary ay naging incubator lang. Sapagkat kung nagkaroon ng part si Mary, if Mary owns that egg cell, that will not get fertile unless there is a sensation. But there is no sensation happen. It was all act of God, and it's all came from God. It's the monogene of God. He was just preserved it to Mary. He preserved it for 9 months. Mary just served as the incubator. It was a paradox. Who will believe that Mary will give birth? Even Joseph. Joseph was afraid to accept Mary. Paano maniniwala ang tao na magkakaroon ng panganganak ang isang dalaga? Nasira ang paniniwala ng tao, mga kapatid. Sa Garden of Eden, ganito ang plano ng Diyos. It was by spoken word dapat manganganak ang tao. It was by spoken word of Adam to Eve to give birth to a son. But it was perverted by Satan. It was used by sex. So if it's by sex is the will of God, why God has to prove something to Mary that it is possible to give birth to by spoken word? God is trying to bring us back to the original. Hindi tayo kinukonsinti ng Diyos doon sa mali. Kundi binabalik niya tayo doon sa original para mawala tayo doon sa pagiging mali. Ipinakita niya ngayon na pwedeng mangyari.
Gaano man sila kumontra na mali ang spoken word birth, hindi nila pwedeng palitan ang sinabi ng Diyos. Hindi nila pwedeng baguhin ang pangyayari, ang pagkakapanganak ng Panginoong Hesus. It's by spoken word. Praise God. Kaya nung nagsalita ang Panginoong Hesus, sino ang aking ina? Sabi niya. Nung hinahanap siya ni Mary at ng kanyang mga kapatid, nagbilin sila. Sabihin niyo, nandito ang kanyang ina at kanyang mga kapatid. Nang nagsalita ang Panginoong Hesus, sino ang aking ina at sino ang aking kapatid? Ang sumusunod sa kalooban ng aking ama ay siyang aking ina at siyang aking mga kapatid. So, Jesus Christ knows that Mary was just an incubator. There is no any part of Mary of the Lord Jesus Christ. Now, when Jesus Christ was preaching, it was also, again, a paradox, mga kapatid. Every work of God is a paradox. It's very unusual. Hindi natin po pwedeng basta-basta sabihin na ganun lang kasimple. Mamimili ka ng mga sabihin nating mga speakers mo sa mga nangangampanya. Sino kaya sa mga kumakandidato o nangangampanya ngayon ang pumunta doon sa bukirin para magtawag ng mga taong hindi aral para sila ang mangampanya para sa kanila? Para sila ang mga tagapagsalita nila? Wala. Ang hinahanap nilang mga tagapagsalita nila yung mga may pinag-aralan. Ang hinahanap nilang tagapagsalita nila yung mga may naging accomplishment na matataas na mga degrees. But when Jesus Christ looks for His disciples, His preachers, His apostles, nagpunta siya doon sa tabi ng dagat. Sino mga tinawag niya? Mga fisherman. Mga unlearned man. Mga taong hindi marunong magsulat sa kanilang mga pangangalan. Hindi marunong pumirma. It was a paradox. They will preach the word of God, but they don't even know how to write their names. It was a paradox, mga kapatid. But that's the perfect will of God. They were chosen by God because God knows them. Before the foundation of the world, He knows who will accept and who will reject. It was a paradox. How did God choose people? Though they were fishermen, they were tax collectors. Katulad ng napagsharean natin, mga kapatid, before the foundation of the world, in the infinite mind of God, they were predestined. They were foreordained to accept the will of the word of God. Napakalayo ng linakbay, mga kapatid. Napakalayo ng lakbay ng salita ng Diyos, 2,000 years since Jesus Christ preached. And those promises will remain. Maaring may mga nagsabi na lumipas na ang araw ng mga miracles. The days of miracles have passed, sabi nila. But to the believers, the miracles will still remain. As long as God is in you, you can always have those miracles, those gifts, those promises. You will still, and you will enjoy everything. Walang ibang gagamit ng mga ito, mga kapatid. It was a paradox that you will claim that you can do all these things. Nung sinabi ng Panginoong Hesus, doon sa bundok, kung ikaw ay magkaroon ng kasing laki ng butil ng mustasa, mapapalipat mo ang bundok na ito at mapapasugba sa dagat, sabi niya. It was a paradox. But we can do that. The believers can do that. Anyone who has the Holy Ghost can do that. As long as you have the right motive and you are in the right path. Sabi ng ating kapatid, huwag mo lang imi-misuse. Huwag mong imi-misuse yung salita ng Diyos. Because God will grant every word.
Katulad nung may nagsayaw doon sa stage nung nangangaral ang ating kapatid. Ano ang tanong sa kanya ng Holy Ghost? Sabihin mo kung ano ang gusto mong mangyari. Kung sasabihin niyang mamatay sila, mamamatay sila. Doon sa dalawang nagsayaw ng malalaswa. But Brother Branham said, "Forgive them, Lord, for they don't know not what they are doing." Pag sinabi niyang mamamatay sila, mga kapatid. Katulad ng puno ng igos. Katulad ng nung sinabi ng Panginoong Hesus na hindi na magkakaroon ng bunga. Katulad ng pangungusap ng ating propeta nung sinabi niya na, kung sino sa inyo ang makakapagbigay ng paningin sa batang ito, siya yung tunay na Diyos nung sinabi niya sa Africa. Mga kapatid, it's the same God who is working in our time. Every work of God is paradox. But the only thing we have to do is to believe it. Hindi natin kailangang makipag-argue. Hindi natin kailangang hanapin word for word or detalyado ang mga pangyayari. All we have to do is to believe the Word of God. Kung hahanapin natin ng detalye, mga kapatid, it might lead us sometimes maaring magkaroon tayo ng doubt. If God's will to give you the details of that event, in His time, He will open it up. Ngayon mga kapatid, nung sinabi ng, praise God. Nung sinabi ng ating Panginoong Hesus na sa huling araw ay muli siyang babalik. At merong ilang sa inyo, sabi niya, na hindi makakaranas ng kamatayan. That was a very paradox event. Marami sa Bible, sa Peter, sabi nga nila, nasaan yung pangako, ang kanyang pagbabalik. Sa time pa na yun, marami na ang nanunuya. If Noah preached 120 years, this promise has been traveled 2,000 years ago. 2,000 years na ang lumipas nung ibigay ang pangako sa atin nito. Ang araw ng pag-agaw. Ang araw ng pag-agaw, o ang caught up na sinasabi sa Bible, ito ay hindi binigay kung kailan mangyayari. And Noah hindi rin sinabi kung kailan mangyayari. But Noah believed that there will come a time that the rain will pour down. And the believers that will accept the word of God, they will just wait. They will wait for that promise to come. What is it? The rapture. The paradox event. The very unusual event. Hindi ito basta-basta matatanggap, mga kapatid. Bakit? Kung ididetalye mo ang pangyayari, it was very unusual. Lalo na kung sasabihin mo, ang pangyayaring ito, mga kapatid, ito ay hindi isang bagay na basta ka lang iaangat ng Diyos. Merong bagay na gaganapin ang Diyos. Unang-una, papalitan niya sa mga buhay, papalitan niya ang katawan nating ito ng katawang hindi nasisira. Kasunod nito, ilalakip niya yung katawang panlangit na kanyang inihanda para sa atin. At ito ay magbabago at tatawaging glorified body. Sa mga bagay na ito, mga kapatid, maaring medyo matatanggap pa. Pero kung sasabihin natin, ang mga patay ay ibabangon, papalitan ng katawang hindi nasisira, ibabalik yung katawan na inihanda ng Diyos galing sa langit, kasama yung kanilang kaluluwa na nandun sa paradise at ilalakip sa kanila. Mga kapatid, it was a paradox event. It was a paradox to us. But it will happen. Gaano man ka-imposible yung mga pangyayari, ito ay gaganapin ng Diyos, mga kapatid. Pinangako niya sa atin ito. Sa atin ito. Sino ngayon ang maninindigan katulad ni Micah? Katulad ng mga nanunuya sa Peter, sino ang makikinig sa kanila? Ang sabi ni Micah, kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang sasabihin ko. Kung ano yung pangako ng Diyos, yun ang kanyang gagawin sa atin. Wala tayong ibang pupuntahan.
Gaano man ito ka-imposible mga kapatid, kailangan nating paniwalaan. Otherwise, kung ating paniniwalaan yung mga simpleng mga bagay, sabi ng Protestant, ang susunod na pangyayari, paghuhukom, hindi pa mga kapatid. Ang hinihintay nila paghuhukom, judgment. But it's not yet the judgment. May pahirap pa bago magkaroon ng judgment. Ang hinihintay ng mananampalataya, rapture. Quote up. Bakit? Ito yung pinakamasarap na maranasan ng isang mananampalataya na hindi na kailangang humarap sa judgment. Hindi mo na kailangang humarap sa paghatol. Bakit? Kasama ka ng humahatol sa time na yun. Hindi mo kailangang maranasan yung mga pahirap sa Great Tribulation. After the 1,000 years of reigning, after the millennium, mas mahirap ang mararanasan doon. Hindi iyon ang inaasam ng mga mananampalataya, kundi makalakip dito sa isang paradox event na magaganap sa ating huling panahon. Praise God. Alam niyo mga kapatid, sa mga itong week na ito, sabi ko sa Panginoon, meron akong ibang binabasang message. Pero nung unang Panginoon kasi mga kapatid, pag nagbabasa ako, hindi iisa yung, halimbawa yung sabi nga ng ating nakatatandang kapatid, pag may time nagbabasa ako tapos basta kino-compile ko lang. I was reading to another message, but when the time that God gave me this message, I was inspired. Dahil nakikita natin, ang encouragement ng iba, ang encouragement ng tao ngayon, peace. Peace ang pinalalaganap nilang gustong mangyari. Lahat ng mga nasasamahan naming meeting, they're trying to unite. Their discussions is to unite, to make peace. Yun ang kanilang mga pinaghahandaan. But those events, those are not what we are waiting for. Hindi yun ang pinakahihintay natin. We are waiting for that event na hindi nila pinag-uusapan kahit kailan. Hindi nila binabanggit. Wala akong narinig. Bakit? They are focused in this nature, in this environment. Hindi sila nag-isip na maari silang merong pupuntahan na pinaka-safe place. They are not discussing of the safer place. They are trying to make this place safe. But it's not yet the time. What we have to do now is to go to the safest place. It's the Word of God. At sa salita ng Diyos na ito, hindi tayo makakalakip sa pag-agaw, maliban na dito tayo sa loob ng salita ng Diyos. When Noah inviting the people to get inside the ark, they laugh at Noah. God is inviting us to go inside His Word. Stay inside the Word. Hindi na natin kailangang lumabas mga kapatid. Manatili na tayo sa loob. It was paradox when we were saved. It was paradox when God gave us the Holy Ghost. It was a paradox when God will come to take us up. Pero gaano man ito ka-imposible mga kapatid, gagawin ng Diyos ito. Meron siyang ipinakitang ginawa na niya dati. Nangyari ito kay Elijah. Nangyari ito kay Enoch. At ito ay muli niyang gagawin sa time natin. He will come to take the church. He will not take one piece. But if you are part of the church, you will be part of that caught-up group. Mga kapatid, sabi ko nga sa aking sister wife, maraming plano mga kapatid pagdating sa buhay na ito. Maraming mga plano. But try not to focus in those plans. Gaano man kaganda yung plano ninyo, gaano man kasaya yung pinag-iisipan ninyong plano, don't focus on that. Find that paradox thing. Doon sa pinaka-imposibleng bagay na mangyayari. Doon tayo mag-focus. Bakit? Ang Diyos kasi ang humahawak. Walang imposible sa Diyos.
gaano man ito ka-imposible sa tao, walang imposible sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos na kukunin niya tayo sa huling kapanahonan, gagawin niya yun. For the word of God is sharper than two-edged sword, discerner of thoughts of the hearts and mind. Hindi niya ito binigay sa atin para sirain ang kanyang mga plano, kundi ibinigay niya ang kanyang mga salita para iayos tayo. Dahil ang salita ng Diyos ang nagdi-discern sa atin. Salita ng Diyos ang naglilinis sa atin. We are washed by the water, by the word. So mga kapatid, napakaikli ng oras para sa message na ito, pero nawa, huwag yung kaiklian ang ating titignan. Hindi imposible sa Diyos na mangyari sa lalong madaling panahon, mga kapatid. Tingnan natin ang ating paligid. Sinasabi nila, napakarumi ng hangin. So kung marumi yung hangin, saan tayo pupunta? Magkukulong tayo sa kwarto. Ano yung hinahigop ng aircon papasok sa kwarto? Yung hangin sa labas. Wala tayong pupuntahang safe place. Sabi nila, huwag kayong lalabas ng bahay kasi napakarumi yung hangin ngayon. Very polluted. Pero wala tayong ibang pupuntahan. Yung hangin na hinihigop natin ngayon, galing din sa labas. Kung uuwi tayo ng Pilipinas, magulo sa Pilipinas. Kung mananatili tayo dito, pagulo ng pagulo dito. Saang bansa ka, grinab nila yung opportunity. That's what they are asking for, the light. Now that we have the light, we have to take that opportunity. We are not waiting for the light of the sun, but we have the light of the Son, the S-O-N, the begotten Son of God. So if we had that light of the begotten Son of God this time, we have to cherish it. Huwag nating hayaang mawala yung sun. Huwag nating hayaan na magdilim sa ating paligid. Sun stood still. Christians, stay in the Word of God. Hindi natin siya pwedeng sabihan na huwag kang aalis. Alam nyo, tayo lang ang umaalis. Tayo ang umaalis, kaya siya umaalis. Anong sabi ni David? Nung umiyak siya, mga kapatid. Restore unto me the joy of thy salvation. Restore, umalis siya kasi. Hindi yung Diyos ang kusang umalis. Si David ang unang umalis. Kaya umalis yung Diyos sa kanya. Hindi aalis yung Holy Spirit. Grieve not the Holy Spirit of God. Wherefore you are sealed until the day of your redemption. There is a chance to grieve. So don't grieve. Grieve not, mga kapatid. We have the light. The light is in us. He is not just stood. He is indwelling in us. He is in our hearts. Mga kapatid, walang tao na kayang iligtas ang kanyang sarili, maliban ang Diyos ang kumilos sa kanya. Walang tao na makapagbibigay ng liwanag sa kanyang buhay, maliban ang Diyos ang magbigay sa kanya ng liwanag. Yung liwanag na tinanggap ni Joshua, this is a natural light. We have that life. We don't just seek the light of the sun. We seek the light of the living Son of God. He is the light, He is the Word, He is the eternal life. So mga kapatid, it was a paradox. It was a paradox to preach. But be like Micah. Be like Micah to stand still. Sabi niya, kung ano yung sinabi ng Diyos, yun lang ang aking sasabihin. Wala na akong ibang sasabihin. Hindi tayo pwedeng lumabas sa salita ng Diyos. Kung tayo ay lalabas sa salita ng Diyos, walang pananagutan yung Diyos sa atin. But when we stay in the Word of God, God have to protect us. Sabi nga ng isang tao, alam kong alam na alam niyo ito. Kung susunod kayo sa akin, kung gagawa kayo ng mabuti, I will back you up, sabi niya. Pero kung gagawa kayo ng mali, masama pa ngayon siya, patay kayo, sabi niya. At alam niyo kung sino yung tao na yun, yung politiko na yun. Ang Diyos, kung tayo ay gagawa ng mabuti, kasama natin yung Diyos.
Kung tayo ay hihiwalay sa salita ng Diyos, paghatol ang mangyayari sa atin. Hindi ko kinu-quote ito dahil sa pinopromote ko yung tao na yon, but it's right, mga kapatid. We can apply that. Kung kasama mo, kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, siyempre ipaglalaban mo dahil alam mong mabuti. Pero kung mali yung pinaglalaban mo, you have to leave that man. Kaya mga kapatid, stay with the word. Gaano man ka-imposible yung pangako ng Diyos sa atin, ang pag-agaw ang tiyan nating pinakaasam. Alam ko imposible itong bagay na ito. Pero sa atin naunawaan natin, sa salita ng Diyos walang imposible. Pag pinangako ng Diyos, gagawin ng Diyos. Gaano man ito kahirap, gaano man ito katagal, though 2,000 years na ang lumipas mga kapatid, walang nanghina sa mga taong pinili ng Diyos. Amen. Sa palagay ninyo, madali yung ipapakain sa mga leon? Madali yung ibibitin sa cross ng patiwarik? Madali yung tatanggalan ng susum? Madali yung tatanggalin yung bata sa sinapupunan? Hindi madali yun. Pero sila nanindigan. Sa atin walang pahirap. Ang nangyayari pa nga sa atin, parang nakikiusap yung Diyos. Pero hindi po pwedeng mangyari ang mga bagay na ito mga kapatid. Hindi magaganap ang mga pangako ng Diyos sa bansang Israel maliban na ating gawin yung ating part. If we want to bless Israel, we have to do our part. We have to work our own salvation. Think of that. Noah is 100 years and God do His promise. 120 years na naghintay si Noah. Abraham, 25 years. He gave the promise. For the church, 2,000 years. But yet, God will do His promise. God bless you, brothers and sisters. Pwede ba tayo magsitayo mga kapatid? Magpasalamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah, O Lord. Hallelujah, Lord God. O dakila naming amang Diyos, ang mga salitang ipinakita mo sa amin, O Ama, sabi nga ng iyong lingkod na propeta ay paradox. Napaka-imposible, O God, ang mga pangyayaring ito. Pero, O Lord, alam namin ang mga bagay na ito ay pinangako mo sa amin. Kung kaya't pinanghahawakan namin, O Ama, anumang bagay na maaaring maging hadlang sa pagsunod namin, anumang bagay na maaaring sumasagabal, O Lord God, na kami ay makasama sa mga pangako mong ito, alisin mo, O Lord. Alisin mo ang maruming kaisipan, masamang nasa ng puso, ang mga taong maaring makasira sa makapag-divert sa pag-iisip namin sa iyo, Panginoong Diyos, ay pabaitin mo sila, panghawakan mo sila, O Lord God. Anumang oras, Panginoong Diyos, ihanda mo ang bawat isa sa amin na maging karapat dapat sa pag-agaw, O Ama. Alam namin, Panginoong Diyos, napakatagal na panahon na ang pangako mong ito, pero naniniwala kami, Lord God, na sa huling kapanahon ng ito ay itinakda mong panahon upang ganapin ang mga pangako mong ito. Thank you, O Lord God, for the privilege sapagkat sinasampalatayanan namin na makakasama kami sa mga pinili mo na hindi na makakaranas ng pagtulog, O Ama. Thank you sapagkat maraming tao ang naghangat sa huling kapanahon ng ito at sa amin mo ipinagkaloob. Patawarin mo kami, O Lord God, kung may mga bagay man kaming nagagawa na hindi nakakalugod sa iyo. At kung meron mang akong nabanggit, O Ama, na mga hindi ayon sa iyong salita, iburahin mo sa aming mga puso at isipan, O God. At kung meron man akong mali, Panginoong Diyos, na nabanggit, ibalik mo kaming lagi sa iyong mga banal na salita. Ang aking mga kapatid, huwag mong hayaan na tumingin sila sa tao, Lord God, kundi tumingin sila sa iyo. Let us go back all to the Word of God, to your Word, O Lord God. Salamat, O Diyos. Muli kaming maghiwa-hiwalay at panghawakan mong bawat isa. Thank you for the time. Thank you sa kapatid na ginagamit mo upang ipagkaloob din sa amin ang pagkakataon na makapagbahagi ng iyong banal na salita. O Lord God, i-bless mo po siya saan man siya naroon, si Brother Boy. Nasa malayong lugar man siya sa oras na ito, Panginoong Diyos. Alam namin na hindi maiksi ang iyong kamay upang siya ay proteksyonan. Ganun man kasama ang banta ng sanlibutan, O Diyos. Alam namin, hindi ka humihiwalay sa iyong mga hinirang, O Diyos. Ingatan mo ang bawat isa sa amin saan man kami pumaroon, ganun din ang kanyang sangbahayan. Ang mga kapatid namin na magsisiuwi sa linggong ito, O Lord God, ang sangbahayan ni Brother Elmer, ingatan mo po sila, O Panginoong Diyos, saan man sila pumaroon, ang kanilang paglalakbay, i-guide mo sila, gabayan mo sila, ang eroplanong kanilang sasakyan, O Lord God, panghawakan mo ang mga taong
magpapalipad nito, O Panginoong Diyos. Upang sa ganun, Panginoong Diyos, ay makarating sila sa kanilang bahay ng safe and sound, makasama ang kanilang ibang mga mahal sa buhay. At ganun din ang aming kapatid na ang sangbahayan din ni Brother Perry, O Ama. Ganun din na sila ay uuwi sa mga darating na araw. O Diyos, maaring iilan-ilan lang kaming may iiwan dito. Pero O Lord God, kung paano mo silang sasamahan doon, kung paano ganun mo rin kaming samahan dito, O Lord God. Ingatan mo sila sa kanilang mga paglalakbay, ang kanilang mga bagahe, O Lord God, ang kanilang mga papeles. Ingatan mo sila sa kanilang mga plano, O Lord God. I-bless mo. At loobin mo nawa, Panginoong Diyos, na muli silang makabalik ng safe and sound, ang aming mga kapatid, na ganun din na makadaupang palad muli namin sila, O Panginoong Diyos. Ganun din ang aming mga kapatid na nasa bakasyon, si Brother Johnny, si Brother Mon, si Brother John, O Lord God, ay patuloy din namin, si Brother John ay muli naming babanggitin sa iyo, patuloy naming inilalapit sa iyo. Alam mo ang kanyang karamdaman, O Ama. O Panginoong Diyos, katulad ni Hezekias, O Lord God, nung humarap siya sa dingding, bagamat bilang bahagi ng iglesia, O Lord God, ay nakikiisa kami sa pananalangin upang hingin ang kanyang kalusugan, O Lord God. Pagkaloob mo ng mabilis na pag-recover sa aming kapatid, si Brother John. I-comfort mo siya, O Lord God, ang kanyang sangbahayan. Panghawakan mo rin ang kanyang company, O Lord God, sa kanilang pagiging mabait na pagpayag sa kanyang pag-uwi. Panginoong Diyos, sino man sa aming mga kapatid ang may discomfort, panghawakan mo po, O Lord God. Ikaw ang magbigay ng comfort sa bawat isa. I-guide mo ang bawat isa sa mga decision makings, O Lord God, sa mga plano sa buhay, O Panginoong Diyos. Ikaw ang patuloy na manghawak sa amin, O Ama. Sa anumang oras, anumang lugar kami pumaroon, ingatan mo kami at samahan mo kami, O Lord God. Alisin mo ang anumang kaisipan na makakapag-divert sa iyo, na makakapagpalayo sa iyo, O Lord God. Anumang bagay na nasa sanlibutan, patayin mo ang nasa ng laman na ito sa makasanlibutan na bagay, O Lord. At palakasin mo kami sa iyong Espiritu, O Lord God. Hindi namin pinaghihinayangan ang mga bagay na hindi namin ma-enjoy sa sanlibutan as long na makasama ka namin, O Panginoong Diyos. Salamat, O Ama. Maraming salamat po at patuloy namin inialay sa iyo ang mga nalalabing oras sa gawain, sa children ministry at sa mga sharing. Panginoong Diyos, ikaw ang patuloy na manghawak. Ito po, Ama, ang aming samot dalangin sa iyo. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. At